Simula bukas, formal nang uupo bilang bagong ombudsman si dating Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Pero kahit bago pa sa posisyon, posible umano agad na silang makapagsampa ng kaso sa Sandigan Bayan kaugnay sa maanomalyang flood control projects ng gobyerno. Ang sentro ng balita mula kay Luisa Erispe live. Angelic, flood control issue. Yan umano ang uunahin ni dating DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla na imbestigahan sa pag-upo niya bilang ombudsman. Formal lang nanumpa ngayong araw bilang bagong ombudsman si Remulla. Kasama ang kanyang may bahay, nanumpa si Remulla sa Korte Suprema sa harap ni Senior Associate Justice Marvic Leonen. Si Remulla ang pang-pitong ombudsman ng Pilipinas at hahalili kay retired ombudsman Samuel Martires. Ayon kay Remulla, sa pag-upo niya, simula bukas, ang uunahin niya ay ang issue ng maanumalyang flood control projects. Ito rin ang napag-usapan nila ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sabi niya nga, ayusin natin itong gusot na to. Kasi nga, it's a mess. Itong nangyari ito, it's a mess, di ba? Kailangan ayusin natin to. We have to figure out how to get out of this as a better country. Ang unahin ko, I think that this is an emergency situation pagdating sa nangyari sa DPWH. I think that we have to concentrate on that, do case build-up, and make sure that a very well-prepared case or cases are filed before the Sandigan Bayan and the RTCs. Pero posibleng mabilisan umano ang investigasyon sa ombudsman dahil may mga ebidensya ng nakuha ang Department of Justice. Maaari na itong iakyat sa ombudsman. Kaya sa mga susunod na linggo, posible na silang makapagsampa agad ng kaso sa Sandigan Bayan. Alamang yan, within the next few weeks, pag nag-file kami, ready kami for trial. So, PI na lang yan, preliminary investigation na lang, pero tuloy-tuloy yan. Ang timeline niya, syempre, on the evidence pa rin eh. Pero marami na naman kami nakukuha na evidence. Nang tanungin naman si Remulla, sakop na ba ng kaso ang mga iniimbestigahang senador at contractors? At kahit pa kamag-anak ng Pangulo ay makakasama, ang sagot lang niya, basta lahat nakabase sa ebidensya. Wala ho tayong sinisino rito. Kung mataas man o mababa, pero sisiguraduhin natin yung ebidensya nakatuon pag-file natin ng kaso. So kahit mataas yan, kahit umabot na senador yan, kung saan maabutin yan, gagawin natin. So sir, kahit kamag-anak po ng Pangulo, talaga po sa wala naman tayong choice dito, yun ang ebidensya. Pwede ba natin i-deny ang ebidensya? Kung merong ebidensya, yun ang talagang hamon sa atin dito to produce the evidence. Samantala, tinanong naman si Remulla kung uungkatin at bubuksan ba niya ang formally case na nakabinbin sa ombudsman. Ang sagot lang niya rito, parang nalimutan na naibaon sa limot, pero hindi dapat makalimutan talaga itong mga ganitong kaso. nang tanongin naman kung posible bang umakyat hanggang kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang investigasyon, malinaw na sabi ni Remulla, depende ito sa ebidensya. Hanggang saan nga tayo abutin ang ebidensya, doon tayo tuturo. Hindi ko pa alam eh. Actually, hindi ko sinundan masyado yan, yung hearings na yan. Pero of course, kapag uusapan yan, sa ibang mga forum na nakasama ako, siyempre, we are aware of what happened in so many ways. Ang responsibility niyan will always depend on the evidence. Lagi evidence yan. Angelic, ngayong araw ay nandirito pa si dating SOJ o dating Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa opisina niya dito nga sa Maynila sa DOJ. Pero inaasahang bukas ay formal na siyang magsisimula na pumunta doon sa opisina naman ng Ombudsman. Angelic. Yes, Luisa, may balita ka na ba kung sino ang papalit sa kanya dyan sa DOJ?
Angelic, kanina ay tinanong nga rin yan kay Remulla at ang sabi niya lang ay may mga nakikita na siya na posibleng humalili o pumalit sa kanya. Pero sa ngayon ay wala pa silang formal na napag-uusapan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hinggil nga sa papalit sa kanya bilang bagong sekretary ng DOJ. Angelic. Okay, may mga nagsasabi na posibleng buksan niya agad itong SALN ni Vice President Sara Duterte pag-upo niya bilang ombudsman. Ito ba'y kanyang sinagot? Angelic, ang sabi lang dyan ni Remulla kanina ay hindi lang naman dito kay Vice President Sara Duterte ang posibleng buksan na SALN. Noon pa man nung in-interview na siya ng JBC o Judicial Bar Council para nga dito sa aplikasyon ng ombudsman ay sinabi niya na bukas talaga siya na i-open sa public itong mga SALN ng mga government officials dahil nga iyan naman ay may tuturing na public document. Pero sabi niya ay sisiguraduhin niya na kung sino man ang hihingi ng kopya ng mga SALN ay hindi ito weaponize o magagamit upang pang-blackmail o pang-threat dun sa mga government officials. Angelic. Okay, kamakailan lumabas yung issue na ang isa niyang anak ay nasangkot di umano sa illegal na droga pero naabsuelto naman. Bilang ombudsman, paano kaya ang magiging treatment niya kung sakaling may isa siyang kamag-anak na magkakaroon ng ganyang reklamo o ano pa mang reklamo sa ombudsman? Angelic, ang mga Remulla o ang pamilya Remulla ay kilala talaga ng mga politiko hindi lang sa national government kundi pati na rin doon sa local government sa Cavite. Pero natanong yan sa kanya kanina paano yung magiging treatment kung merong ang isa sa kamag-anak niya o kahit pa sa pamilya niya na masasangkot nga dito sa mga kaso at magkakaroon ng kaso sa ombudsman. Ang sabi niya ay walang sisinuhin. Kahit pa pamilya niya, kahit sino pa ay wala silang sisinuhin basta't may ebidensya ay kanilang iimbestigahan. Angelic. Alright, maraming salamat, Luisa Erispe.